Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Dahil sa tila nawawala na ng malalapitan ng kontrobersyal na alkalde at lumilit na ang kanyang mundong ginagalawan, sino pa nga ba ang tiyak na makakatulong sa kanya kundi ang pinakamakapangyarihang tao ngayon sa Pilipinas? At yun ay walang iba kundi ang unang pamilya, partikular na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Siya na lamang ang nag-iisang maaari niyang lapitan upang maabsuelto siya o makalusot sa kasalukuyang mga kasong kinakaharap ng dating alkalde ng Bamban. Pero syempre, hindi naman ito basta-basta makakalapit sa Pangulo at makakahingi ng tulong nang wala siyang ibibigay o isusuhol. Kaya naman bilang kilalang napakayaman ni Alice Guo, tumataginting na 1 bilyong piso ang kanyang handang ibigay sa Pangulo kapalit ng tulong mula rito. Ang malaking tanong ngayon ay tinanggap ba ito ng ating Pangulo? Malaking halaga kung tutusin, subalit sapat ba ang halagang ito kapalit ng dignidad at karangalan? Noong panahon na nagigipit na si Alice Guo at wala na siyang malapitan, tinangkapalan nitong humingi ng tulong sa pamamagitan ng kanyang kaibigan upang makalapit siya sa Malacanang upang hindi siya madiin sa mga kasong kinakaharap niya kaugnay pa din ng mga ilegal na operasyon ng mga pogo sa Bamban sa probinsya ng Tarlac kung saan doon siya ay dati siyang alkalde at sa Porac, Pampanga. Isiniwalat ni dating Senador Ping Lacson na sinubukan palang lumapit sa first family ni dating Bamban Mayor Alice Guo. Ayon kay Ping Lacson, isa sa kanyang mga kaibigang Filipino-Chinese trader ang nilapitan ni Guo at nakiusap na ilakad siya sa first family, partikular na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isa umanong common friend ang nilapitan ni Guo at nakiusap sa kanyang kaibigang trader noong panahon na naiipit na siya at nagtatago na. Nagalok umano ang dating alkalde ng 1 bilyong piso kapalit ng tulong para makalapit ito sa pamilya Marcos. Noong una hindi naniniwala si Lacson hanggang sa maglabas ng ebidensya ang kanyang kaibigang Filipino-Chinese. Ito din ang naging batayan ni Lacson na manawagan sa gobyerno na mas laliman pa ang investigasyon sa kaso ni Alice Guo na sinasabi pa niyang isang sinanay na foreign spy dahil sa mga koneksyon nito. Sa mga testimonials din ng mga constituents niya, maganda yung kanyang pamamalakad sa Bamban. Kino-compare nga doon sa mga dating naging alkalde doon. Ibang-iba yung palakad niya kasi nga lahat ng yung nasa municipal coffers pumupunta sa dapat puntahan sa mga needs at saka mga sa interest ng kanyang mga kababayan. Quote-unquote kababayan. So, kung gano'n ang kanyang palaka, ang district representative, naging congresswoman, at kung siya talagang spy, hindi ko naman pinipilit na paniwalaan yung aking opinion na pwede siya maging spy. Napakadelikado kasi pagka may Congress, may access ka na sa mga highly classified information, mga documents. Ang 1 bilyong pisong ito ay hindi para sa kanyang pagtaka sa ibang bansa, kundi upang linisin at plansyahin ang gusot at ang kanyang kaso mula sa PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission. Subalit hindi umano pinarating ng Filipino-Chinese trader ang mensahe. Para kay Ping Lacson, dapat daw ay isama ng Intelligence Committee si Alice Guo sa mga essential elements at mas laliman pa ang kanilang ginagawang background check kay Alice Guo. Okay, mataas na yung security clearance mo. So delikado yun. Kung nag-work na foreign government, medyo hindi sa national security natin kung gano'n na mangyayari. At hindi lang yun, baka mamaya dumating panahon, ito, far out na ito, pero hypothetically, in the realm of possibilities, dahil nagawa niya yung mas mahirap gawin na mameki ng dokumento para mahalal bilang punong bayan, baka dumating araw, ma-appoint pa siyang, alimbawa, makisenador pa, tapos ma-appoint ngayon na Defense Secretary o National Security, patay na tayo. Ayon pa kay Ping Lacson, kung gagamitin umano ang mga bagong batas ng Anti-Laundering Council ay malaki ang tsansa na ma-convict si Alice Guo at ang mga kasabwat nito hanggang sa 40 taong pagkakabilanggo. Yung vulnerability, yung weakness ng ating system, hindi lamang sa yung sa banking system,
Hindi lamang doon, kundi yung sa PSA, pati how yung to become DFA, di ba? a Filipino citizen. Marami By fraud. nakakakuha ng mga passport na mga Chinese Filipino passport. Correct, So oo. expose talaga yung weakness ng ating sistema rito. So dapat maging aral na ito sa ating mga institutions na dapat lalong para patibayin nila yung mga security measures. Kasi pinaikutan na lang tayo ng lalo yung mga galing sa China na gusto magnegosyo rito. Isinuwalat din ni Senador Jinggoy Estrada na isang Chinese national na boss ng mga pogo ang tumulong kay Guo at sa mga kapatid nito para makalabas ng mga bansa ang mga ito. Ayon kay Estrada, kasalukuyang nasa bansang Taiwan ang naturang dayuhan na may hawak na 5 iba't ibang uri ng mga pasaporte. Ito din ang nakikitang business partner ni Alice Guo batay sa mga dokumentong nakuha ng PAOK sa niraid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Nang tanungin si Estrada kung ang Chinese na si Wang Ziyang ang tinutukoy na Chinese national, malamang umano ayon sa senador. Pero bahala na umano ang chairman ng komite na nag-iimbestiga sa kaso kung isa sa publiko ang pangalan ng nasabing dayuhan. If you remember, ang sabi ni Alice Guo, yun daw nag-facilitate nung kanyang pagtakas, sinabihan daw niya ng hindi magandang salita. So I asked her, kung sinabihan mo siya ng hindi magandang salita, bakit siya nagpatakas sa'yo? Ba't siya nagpahiram ng yate sa'yo? So ang aking conclusion doon, malamang siguro, kaya siguro itinaka si Alice Guo papunta sa ibang bansa, baka ikanta niya ito nag-facilitate ng kanyang pagtakas. Suhestyon pa ni Ping Lacson sa mga mambabatas na tignan ng lahat ng mga Chinese nationals na kasalukuyang nasa Pilipinas dahil baka umano napasok na tayo ng iba pang mga kagaya ni Alice Guo na itinuturing niyang isang espiya. Ayon sa ulat, aabot sa 1,000 ang mga Chinese nationals ang kasalukuyang nasa ating bansa na nakakakuha ng mga pasaporte at iba pang mga identification na lehitimo dito sa Pilipinas gamit ang mga peking dokumento. Ang misteryosong babae na ito na bigla na lamang sumulpot sa kung saan ay naging mayor ng Bamban sa Tarlac na mahusay din sa pagsasalita ng Tagalog. Subalit maraming mga Filipino-Chinese ang nagsasabi na ang klase ng pananalita niya ay hindi purong Tagalog at mahalata pa din na inaral lamang niya kung paano magsalita ng Tagalog. Hindi talaga ito ang wikang kanyang nakasanayan mula pa sa kanyang pagkabata. Kahit pa sinasabi niyang siya ay pinanganak sa Tarlac, wala siyang natatandaan sa kanyang nakaraan subalit nagawa niyang magkaroon ng posisyon sa gobyerno at ibinuto naman ang taong bayan. Sa mga nagiging sagot ni Alice Guo noon sa mga tanong sa kanya hanggang sa ngayon, sa rangya at klase ng kanyang pamumuhay at sa misteryoso nitong pagkatao, marami ang nagsasabi na siya ay isang espiya o di kaya siya ang ginagawang panakipbutas ng mga Chinese scammers na nag-ooperate sa Pilipinas. Isa pang makapagpapatibay na siya isang kasangkapan ng mga Chinese scammers ay ang pagkakaroon nito ng pera nang hindi niya inaamin kung saan nanggagaling ang kanyang yaman. Ganito madalas ang ginagawa ng CCP o Chinese Communist Party. Hahanap sila ng mga tao na maaaring mag-cover up sa kanila upang makapag-operate sila sa isang bansa. At bilang kapalit, poproteksyonan nila ang mga taong ito at susuportahan sa kahit anuman ang kanyang naisin. Gagawin din nila ang lahat upang maging mabango ang pangalan ng isang tao para lamang makapagtrabaho sa kanila kahit pa mga imposibleng bagay gaya na lamang ng isang dayuhang hindi alam ang nakaraan pero ngayon ay isang alkalde ng Pilipinas. Lahat ngayon ang pinag-uutos ng CCP ay susundin ang kanilang nakukuhang mga espiya o mga taong magtatrabaho para sa kanila. Kaya malaki talaga ang posibilidad na parte si Alice Guo ng ganitong klaseng operasyon. Kumbaga'y binihisan siya ng maayos, inalagaan at pinakain para magtrabaho siya para sa kanila. Kung pakakaisipin sa ngayon, isa lamang ito sa mga network ng mga scammer mula sa CCP, partikular na sa Bamban sa Tarlac. Imagine niyo na lang kung ilan ang meron ito sa buong Pilipinas at kung gaano pa kadami ang mga ito sa buong Southeast Asia. Ang rehiyong ito ang siyang ginagawang playground ng CCP.